Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong i-debunk, no? I-debunk dito kay Sir Nomer, Nomer Mindmaster. So, ni-request sa akin to, ano daw masasabi ko? Well, dito sa trick niya na to, no, yung bulaklak ba na na may nagpasa na rin sa akin nito pero ngayon ko lang re-reakan. So, nagba-viral itong video na to. Play natin to. So, kinuha niya yung bulaklak. Galing ano? Lumulutang. Tuntua sa kanya yung yung mga kasama niya Well, dito kasi sa trick na to, luma na to Ang unang ginagamitan niyang invisible thread na yan ay baraha. 'Di ba? Kung mapapansin niyo dito, pansinin mo yung kamay niya biglang nag-cut. Nandun kasi yung trick nun doon sa kamay. Tamo aayusin niya yung kamay niya, biglang magka-cut. Toink. Biglang nakaganyan na siya agad. Tapos napapansinin mo, no, yung kamay niya lagi nakaganyan. Hmm. 'Di ba? So paano nagawa 'yon? Ito yan same concept yan itong yung sa baraha. To i-explain sa atin ni Kuya na nagtitrick. Ang gamit yan invisible thread. And we attached it to the card using magician's wax. So ito naman may magician's wax pero feeling ko thread lang yun the thread is rolled inside the wax and we're going to attach that to a card. Usually we want one with the design so it blends in with the back. And then the other end is attached to my ear using a anchoring method known as a friction anchor. And so sa tenga pala yon. Sa tenga pala yung tali. Yung tali naka ganun sa tenga niya. Hindi mo talaga makikita sobrang nipis nun. Dito nga sa camera niya hindi makikita So pansinin mo yung daliri kasi, yung hinlalaki kasi yung magmamanipulate dun tinan mo. What you're doing is you're wrapping the thread around multiple times and that anchors it. So it goes anchored thread and then it leads down to the card and we're using wax. Wax yung pandikit dun sa Place the thread over the thumb like that. Diba? And hang there. And with a little bit of a spin, now it looks like it's floating. This is how the floater. Kaya mapapansin mo na yung hinlalaki din ni Sir Nomer yung kanyang ginagamit. Sana ba yun? Yan 'di ba? Nasa sa hinlalaki niya yung sa thumb niya yung secret Nung piniprepare niya yung bulaklak, biglang kinat yung camera, tinan mo. Tama ha? Tank, biglang kinat na lang, nandun na sa part na ginaganyan na niya yung daliri. Kasi nandun na anong nangyari, yung tali na yan, kumbaga dito sa kable ko, nakaganyan yan. Tapos yung bulaklak, inano niya na lang, parang sinabit niya na lang. Diba? Kunyari, ito yung bulaklak, sinabit niya na lang ng ganyan. Yung hindi lang talaga malalaglag. Tapos sabay hipan. Diba? Inulul na naman tayo ni Sir Nomer. Ngayon may mga nagsasabi sa akin, paano yung binabasa yung isip, paano yung hinihypnotize. Hindi ko alam kung paano yun. Pero ang napatunayan ko, gumagawa talaga siya ng trick. Hindi naman kasi lahat ng secret na magician alam ko Pero I know, trick yun. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo nakakabasa ng isip yan, sana ginamit na ng NBI yan sa mga common sense lang gagamitin natin. Malaking tulong sa NBI yan tsaka sa mga pulis.
Kung halimbawa alam nung suspect kung saan nakatago yung warehouse ng mga shabu, di ima-mind trick lang ni Nomer yun, di alam na kung saan nakatago, di ba? Common sense na lang ang pairali natin. Ang laking asset niya sa pulis pagka ganyan. Anyway, proceed tayo. Ito, gusto kong i-review yung aswang, no? Kasi marami pa rin katanungan dun eh. Yung pinakalat ni 150, yung vlogger na aswang. Sige nga, full video reaction natin bago tayo pumunta. 5 minutes lang naman ito eh. So ito yung video. Nagising lang kami mag-asawa dahil kanina pa may kaluskus ng kaluskus dito tapos takot na takot kami. And ayan, Wala na, mahalo. kung maririnig nyo guys. Si Stacy guys. Ayun si Stacy natatakot din yung bata. Malakas O yun, kasi. natatakot yung bata guys. Chenke! Natatakot yung bata. Natatakot yung bata, guys. Ito yung isa sa mga iisipin nyo na lang eh. Inaatake kayo ng aswang, uunahin mo pa mag-vlog. Kaya ako nasabi siya, okay lang sana kung video para i-document, pero nagva-vlog, kinakausap mo yung mga viewers mo eh. Nagva-vlog ka na nun. Hindi ko nakukuha na nasa bingit na kayo ng kamatayan at lalapain na kayo ng aswang na nakukuha mo pa mag-vlog. Ito yung pinaka bullshit na part ng video na to. 'Di ba? Okay lang sana kung naka-head mount yung camera mo. Pero hindi eh. Talagang concern mo yung pagvo-vlog mo eh. Hey! Senki! Soy! Owen! Senki! Magdala kayo flashlight, pati itak! Tol, may aswang tol! Yung itak tol! Yung itak tol! Paano ako tol? Talagang pati yung sarili niya, no? Naka-video pa. Tol! Yung itak tol. Nawala. Gago, nawala. Nawala, tol, nawala. Si Johnny, wait lang, paano ako? Baka mamaya, naano ko yung bahay doon, gago. Wait lang guys, nakabukas yung bahay, naiwan ko. So yun guys, kwento ko lang sa inyo, nagising lang kami mag-asawa, dahil kanina pa may kaluskus ng kaluskus dito, tapos takot na takot kami. Yung bata nga, pa eh. Okay pa yung lagay eh. Sabi ng asawa ko, baka daw aswang yon dahil buntis siya. Ako di talaga ako naniniwala sa mga aswang na yan. And sobrang natatakot ako para sa family ko. Dahil Ang una mo dapat ginawa, tumawag ka ng barangay, hindi mag-vlog. Or ng pulis. Or kahit anong tulong. din kaming lugar. Sana nga iniisip ko tao na lang yon. And Wala ayan, na, mahalo. kung maririnig nyo guys. Si Stacy guys. Ayun si Stacy natatakot din yung bata. Malakas O yun, kasi. natatakot yung bata guys. Siyempre, tinakot. Alakas, Stacy! Bullshit. Pahawak ako. Paano ako kay Stacy? Hindi ako nang bala. Paano ako kay Stacy tol? Mabilis. Paano kay Stacy Mal? Ang pinaka May tao ba dyan? bullshit mong gagawin diyan, pagka let's say inatake ang buksan ng pinto ng bahay. 'Di ba? Dahil kung totoong aswang 'yon, magkukulong lang talaga kayo sa bahay niyan. 'Di ba? Tao po. May mga sasakyan kayo diyan, no? Diba? Wait lang guys. Ina. Senki! Soy! Owen! Senki! Magdala kayo flashlight, pati itak! Tol, may aswang tol! Paano mo agad nalaman na aswang 'yon? Kasi in reality, hindi mo na muna iisiping aswang 'yan eh. 'Di ba? Hindi mo pa nga nakikita kung ano 'yun eh. Lalo na kung sinasabi mong hindi ka naniniwala, 'di ba? Paano mo nasabing aswang na agad 'yon? Na-confirm mo na? Meron dito kanina. Meron dyan, tol. Meron dyan. Kailangan ipakita pa yung mukha niya, no? Pula dyan kanina, may pula dyan. May kanina pang kaluskus ng kaluskus dito eh. Ano ba yung aswang mo? Glow in the dark ba? Huwag ka dyan. Halika dito. Tara. May kanina pa kaluskus ng kaluskus dito. Dito. May kumakaluskus dyan kanina. May kumakaluskus dito. Paano nga ako?
May kumakaluskos dito kanina eh. Pacheck nga ako. Sa ilalim. Wala. Dito sa gilid. Alauna na, ang oras na oh. Wala. Meron yun dito tol eh. Kailangan pala, banggitin yung oras, Alauna na, anong oras, oh. Para malaman ng mga audience na alauna sila Ina. Kanina pa kaluskos na kaluskos. Para na siya 30 minutes. Kada 5 minuto nagaganon eh. Ayun oh, tingnan mo, may pula doon oh. Ayun oh, yung pula oh. Ayan oh. Yung itak tol, yung itak. Naka-flashlight, men, eh. Flashlight siya, eh. Diba? Pina-flashlightan ka, ginagago mo yung tao dito, eh. Ayan oh. Ayun, oh. Yung Nakaitim yung tao, eh. Ano ba? Ginagawa mo naman kaming tangamin, eh. Nakaitim na naka-flashlight, itak eh. tol, yung Tamo, ha? oh, ayan. But anong sense ng aswang? Bakit kailangan niya magpailaw? Ayan oh. Ayan, oh. Tao yan na may dala-dalang flashlight, men. Oh. Ayan pa nga yung braso niya, di ba? Kita niyo yung braso na may hawak ng flashlight, eh. Ayan oh. Yung itak tol, yung itak. Tapos ibabaling niya yung camera kung saan-saan para magkaroon ng chance na tumakbo yung may dala-dala ng flashlight. Ano ba? Itak tol. Babaling niya talaga sa itaktol! 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 Hindi ko nakikita yung kabullshit na kailangang itutok mo sa mukha mo yung camera. Paano ako tol? Nawala. Gago, nawala. Nawala tol, nawala. Baka yata yun eh. Hindi, tara nga. Nawala tol. Hindi, granting na aswang yan, Let's say aswang. Nilost track mo ng camera mo, para maligaw kami, eh. Ayun oh, yung pula oh. Ayan Diba? Ayan. O, diba? Ito. Bakit hindi mo flashlightan ng diretso yan? Ayan oh. May flashlight kang dala, di ba? Bakit hindi mo flashlightan ng diretso yan? Oh, na-flashlightan mo, di ba? Tinuturo mo, bakit hindi mo ituro ng flashlight mo? Ginagago mo yung mga tao, eh. Ayan oh. Yung itak tol. Iniiwas ng flashlight, ginagawang tanga yung mga nanonood. Nakakabuisit. Yung itak tol. Paano ako? Hindi mo itutok, syempre, hindi namin alam kung tumakbo na yun o hindi. Yung itaktol. Yung camera niya, hinaharap niya sa mukha niya. Yung itaktol. Tol. Bullshit. Nawala. Kahit saan tayo makapunta, peke to. Nawala. Gago, nawala. Pwede naman kasing ituro ng flashlight niya, Hinahapyaw-hapyawan niya lang kasi mahahalata. Kasi kung totoong aswang niya, flashlightan mo, diretso. Nawala tol, nawala. Tsaka hindi ko nakukuha, bakit kailangan magdala din ng flashlight ang aswang? Bakit kailangan pa rin magdala ng ilaw ang aswang? Yata yun eh. Hindi, tara nga. Nawala tol. Yung posibleng baka yun, hindi naman di sana oh, kung ba, ayan oh, aray. Bubulol-bulol ka pa, ha? Hindi, baka yan eh. Nandito lang yun eh. Dito lang yun eh. Tangina kanina pa yun eh. At I'm so sure may naniwala Guys, dito. Ilang araw na kami, ilang araw na may kaluskos ng kaluskos talaga dito sa bahay. Dito sa may bukid. Hindi ko nakukuha yung aswang, no? 'Di ba? Kung nahalata kang aswang ka na, mag-fifly na yan eh. 'Di ba? Lalayas na yan eh. Kasi nga nahalata na siya eh. Pero hindi, kailangang tingnan niya pa sa likod ng poste. Tingnan niya sa likod ng bahay. Alam mo yun, parang mamboboso. Mamboboso yata yung aswang mo eh. Dahil kung titingnan mo, dito sa umpisa ng video, nung lumabas ka, 'di ba? Dito, halatang halata yung aswang mo na tumingin. Di ba? Number one na pagtingin.
O yun, di ba? Sinisilip ka ng aswang mo. At kailangan talaga ipahalata ng aswang mo na nandyan siya, na may umiilaw dyan. King ina. Senki! Di ba? Sige! Then pangalawa, Owen! Senki! dito banda rito. May kumakaluskos dito kanina eh. Ano ba yan? Sa ilalim? Wala. Dito ako, Tol. Yung itak, tol. Paano ako, tol? dito ako natatawa eh. Dito banda ako natatawa. Meron yung dito, tol eh. Ina. Bullshit. Kanina pa kaluskos na kaluskos. Para na siya 30 minutes. Kada 5 minuto, nagaganon eh. Ayun o, tignan mo. May pula doon o. Ayun o, yung pula o. 'Di ba? May flashlight ka, hindi mo siya ituro ng flashlight mo. Kung saan-saan mo nilalagay yung flashlight mo dahil takot ka na flashlightan ng diretsahan. 'Di Ayun, ba? Bakit sa gilid ka nagano? Ayan o. Oh, natamaan ng flashlight mo, 'di ba? Nagmukhang tao na may daladalang ilaw. Tol. Yung Tapos susugurin mo, iikot mo yung camera mo sa'yo. itak, tol. Paano ako, tol? Guys. Hindi, baka yan eh. Dito lang yun eh. Tangina, kanina pa yun eh. Guys. Ilang araw na kami. Ilang araw na may kaluskos ng kaluskos. Huwag ka magpaliwanag sa amin! Ihantingin mo yung aswang! Nasa bingit na kayo ng kamatayan dyan, explain ka pa ng explain sa video mo? Dito sa may bukid. Ina. Bullshit! Noong una, di naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan eh. Paano nga ako dito, tol, sa bahay ng mga sa bahay ng mga kambing, di naman totoo yan eh. Paano ako, pa-check ako? Pa-safe ako? Para pala si Ponggoy to, kunyari, skeptic ako, pero gusto niyang palitawin sa audience na Hindi kayo nasa tent nyo, tol. O, gago si Johnny. Wait lang, paano ako? Baka mamaya, naano ko yung bahay doon, gago. Nakaano doon, Wait lang, guys. Nakabukas yung bahay, naiwan ko. Oh my gosh. Ano? May kumakaluskos pa rin? Wala pa naman, pero parang iba kasi pakiramdam ko talaga mali. Na-experience ko na kasi itong ganito. Alam ko talaga ito yung pag ganito eh. Baka aso lang yun. Tapos biglang i-water down mo na baka aso lang yon. Meron bang asong may daladalang ilaw? Ginagago talaga nito yung mga tao eh. Matapos yung papaniwalaan yung mga tao, biglang magiging skeptic siya. Okay lang kami, tol. Pasok na yun dyan ako para... Paano ko? Ginagago talaga na ito yung mga... Yan ako nandito. Pati tol, sasabihin ng mga pumunta ka ikat doon para malaman mo. Tol, paano ako, tol? Yun ang sasabihin ng mga supporters na ito. Hindi kasi ako naniniwala talaga. Piling ko aso lang yan eh. Oo. Kita mo kung paano niya lokohin din ang sarili niya. Nakita mo na nga na may ilaw. Na may dala-dala, umiilaw, men. Anong asong pinagsasabi mo? Ginagawa mo talagang tanga yung mga nanonood sa'yo eh. Huwag na huwag na. Naman yung aso ko si Mahal. Bakit tsaka lang nangyayari sa akin to pag buntis ako? Sabi ko sa'yo, Ngayon mga, wala lang yan. Pray lang. Bullshit. Kayo, kung naniniwala kayo, maniwala kayo, wala namang problema. Ngayon kung peke, nalilibang kami. Gago! Next, isingit ko nga to, medyo kaya pa naman siguro. So, ito yung bata sa KFJS na namatay daw, batang namatay na buhay. Kasi request ito ni Ma'am. Sino ba nag-request nito? Tingnan muna natin ha. Si Ma'am Faith. Faith Athena Galientes. So siya yung Hindi daw ito ma-react ng iba kasi nga nang ka-copyright ito. Ganito kasi yung technique mag-react ng KMJS. Huwag niyong buuin yung screen. May 5 taong gulang na batang namatay at 3 araw matapos mailibing, hinukay muli ng kanyang ina dahil sa paniniwalang
buhay pa raw ito. Ma? Namimitas lang daw ng sili nung 21 ng Disyembre. Tingnan nga natin sa, Anak ni Joseph. sa YouTube kung mas malinaw siguro sa YouTube to. Hanapin ko sa YouTube muna ha. Nilibing na tapos nabuhay uli. Ayos yun ah. Sa Lanao del Norte. Tingnan natin. Ito ba yun? Oh, ito nga. Sa bayan ng Magsaysay sa Lanao del Norte, may 5 taong gulang na batang namatay at 3 araw matapos mailibing, hinukay muli ng kanyang ina dahil sa paniniwalang buhay pa raw ito. Namimitas lang daw ng sili nung 21 ng Disyembre ang anak ni Joseph na si Angel. Nung dali-dali itong umuwi matapos bigla raw sumama ang kanyang pakiramdam. Gikan sa sili, yung pag uli sa balay, nilargo og nagsuka. Then, mura sa kalibangon, utong muraging gahi largo yung lawas, muraging nasa ikon ba, Ano sabi? Agad nila itong isinugod sa ospital. Pero si Angel, Para siyang nadudumi, kaya biglang nanigas ang kanyang katawan. Baka may kinain niya na nalason. Then, mura sa kalibangon, utong muraging gahi largo yung lawas, muraging nasa ikon ba, tuskig ba. Nanigas na lang daw. agad nila itong isinugod sa ospital. Pero si Angel, idineklarang dead on arrival. Pagdating ng bata, wala na talaga siyang Sayang bata, no? Gandang bata pa naman. vital signs. Absent na yung pulse rate, respiratory rate, tapos dilated na yung dalawang pupils, nangingitim na. Nag-CPR pa man kami, mga 5 to 10 minutes. Wala na talaga. Hindi na na-revive yung bata. Dahil sa kahirapan, hindi na nila napaembalsamo si Angel at agad itong inilibing kinabukasan. Pero 3 araw pagkalibing sa kanya, sa mismong araw ng Pasko, na naginip daw ang misis ni Joseph na itago natin sa pangalang Lita. Pero alam nyo, nangyayari yan sa Europe noon dati. Yung may akala nila patay na tapos mag-research kayo, nangyayari yan. Kaya yung mga doon, yung mga libingan doon, may design na may bell na nandun na nakakonekta doon sa patay. Para just in case malibing daw ng buhay. Oo, meron nun. Yung istorya ang akong asawa, iya daw ang kaluto. Sabi daw ng aking asawa na hukayin daw niya dahil napanaginipan daw niya. Padamgo siya. Gutom kuno siya dito sa iyang Nagugutom daw siya doon sa kung saan siya nakahimlay tapos nauuhaw. Dayon, uhaw. Tinutuo ng kanyang misis ang kanyang panaginip. Hinukay ni Lita ang kanyang anak. Lawom sir ay mga 6 Mga 6 feet ang lalim. Anong ginamit siya panghukay? Plato raman sir. At nung inuwi niya ito, nagulat si Joseph. Wa may baho. Is kumukuno kang lawas. Humok makitanan ang mga tiil. Ni, ulo, humok mo kayo. Then, pag mag-inom tubig, ipainom mo ka ng gatas. 3 days. 2 ka tasa. Pagkatapos uminom ng tubig, pinainom ng gatas 2 tasa, naubos niya ang 2 tasa. Hurot gijag inom ang 2 tasa. Wa gining awas di sa baba. Walang lumabas sa... Dito na nabuhay ang balita na sa bayan ng Magsaysay, sa Lanao del Norte, may isang batang namatay na di umano muling nabuhay. Sa kubong ito, nakalagak ngayon ang katawan ni Angel. Patay pa rin. Balot ito ng kumot at nakakulambo. Maingat nila itong pinapainom ng tubig. Inaayusan. Patay pa rin. Galing lang naman pala sa panaginip Kahit pa sabi mong malambot pa yon or nadeklara na sa hospital na patay mag-move on na tayo. Alam ko, naiintindihan ko. Ako namatayan din ako ng anak. Naiintindihan ko yung sakit na ganyan na lalo na't kami, ginawa namin lahat ng kaya naming gawin. Naiintindihan ko yan.
Kaya lang, sometimes, no, darating ang time na kailangan mo talagang tanggapin ang katotohanan. At matyagang binabantayan kahit wala pa rin itong malay. Para maprotektahan, may trapal sa paligid ng kubo si Angel. Nangingitim na yan, men. Oh. Tayo rin sila ng masisilungan sa tabi mismo nito. Ang mag-iina ni Joseph, dito muna pansamantalang tumitira. Ang tangi nilang kinakapitan na buhay pa si Angel. Ang sinabi ng mananambal o albularyo Ay, naku, Diyos ko naman tong albularyo. mula sa Zamboanga na si Divine. Tinam nyo ha, tinam mo itsura naman ng bata. Si Angel, buhay na Nangingitim na yan, oh. daw at maibabalik daw ito. Tinam mo, ine-exploit ng albularyo yung ano eh. Yung kahinaan ng mag-asawa eh. Lalong nilalayo nila sa realidad eh. Ano ba? Tapos daw ng 21 araw, muli itong babangon. May ritual kasi yan siyang hinihingi na 21 days. Pag matapos yung 21 days, mayroon sana na improvement na yan. Yung mga kamay dyan, gagalaw na yan siya sana. Naninindigan yun ako nga mabuhay yung bata na yan. Ayon daw sa albularyo na pinaniniwalaan ni na Joseph Kapre. ang may kagagawa nito kay Angel. Ganyan yung parusa ba? Parusa nila. Yung sili na mga tanim dyan, hindi yan sa kanila. Yung kapri na yan, ila sa kanila yan. Panatiling buhay daw ang bata. Kailangan daw itong painumin ng tubig 3 beses sa isang araw. Kaya raw si Angel umiihi pa rin. Ato og ko kay ayang istorya atong Biyernes nga ilisin nyo ang bata kay nakaihi. Otong among giilisan ang yang diring Ay, nako. din yang pante. Basa gigayo gyud. Kampante ang albularyo na si Divine na babalik si Angel dahil siya raw mismo di umano minsan na ring namatay sa Ano yan, pag hindi nabuhay yung bata na nangingitim na, anong palusot ang sasabihin yan? kalagitnaan ng kanyang operasyon sa kanyang tumor sa ovaryo. Pero muli rin siyang nabuhay. Namatay ako ng 7:30, nabuhay po ako ng 11:30. Pagka 11:30 ng gabi, nagpakita sa akin si Mama Mary, sabi niya, anak, bangon ka. Sumagot ako sa kanya, paano ako babangon? Ang mga laman loob ko nandito side by side. Tapos sabi niya, hindi, hihilom yan. Sabi ng doktor, himala. Pati nga mga Tingin nga, kapitbahay. interviewin nga yung ano, interviewin nga yung doktor. Si Angel. Kasi kwento lang yun eh. Akong ikapon dire, buwari na po dire, lipat Then mawala na po. Pag ano na ko sa bata, Pag ganyan ko sa bata, meron talagang pulso ang bata. ang bata. Then mawala-wala. Nawawala-wala nga lang, balik, Wala na. nawawala. Okay, karoon na na. Wala namang matagal na yan dyan, hindi namin naaamoy. Diba? Sa kamera dire, wala gina mo. Wala namang matagal na dyan. Ba? Pero ang ina ng bata na si Lita, hindi na raw ngayon makausap ng matino. Daan na siya na yung nana. Dati na siyang may ganyan, Gikan sa pero mong ipon, unom naman simula kato nung eh. aming Antod pagsasama, karon wala, 6 na taon karon na pa siya hanggang nabalik ngayon. kapod og kawadan sa pag-isip. Ngayon ulit bumalik ang nawawalan siya ng bait. Eh, sobrang depressed nga. Kasi naman, albularyo din. Hindi na naman nakakatulong. Ang nangyari sa katawan ni Angel, nakarating na sa Municipal Health Office. At sa araw na ito, pinuntahan nila si Joseph. Pero pagdating nila sa kubo, hindi sila pinayagan ng pamilya. Ayaw daw kasi ng albularyong si Divine. Medyo may amoy na. Na-confirm na po kasi ng doktor na wala na talaga. Pa naman. Pero paniwala nila nandyan pa. Kasi Dapat kasuhan ng Article 318 yung albularyo eh. meron silang mga haka-haka or na merong ibang world na nakapasok daw. Sa ngayon, hindi namin i-force yun kasi alam namin kung anong feeling nila. Pero babalikan namin sila at kailangan ilibing. Nito lang Biyernes, bumalik si Divine para kamustahin si Angel. Mag-isa itong pumasok sa kubo. Pinagbawalan niyang sumunod ang aming crew. Ilang saglit pa. Kinisya ba, sir? Dali pagod, sir. Kinisya. Paano natin ipalibing ito? Kasi may pulso man talaga. Namatay, Ay, naku Pilipinas! hinukay. Ngayon,
hinihintay na muling mabuhay? Ito ang nangyari sa 5 taong Nangingitim na yan, oh. Angel. Pinarurusahan daw kasi ito ng kapre. Sa muling pagbabalik ng albularyo na Sa si rin tong Divine, albularyo ayon na sa kanya, meron pa raw pulso si Angel. Paano natin ipalibing ito kasi may pulso man talaga. Patuloy niya niloloko yung yung mga magulang, no? Ako hindi ko sisisihin yung magulang dito eh. Siyempre kahit papaano, alam ko yung desperation ng isang parent na na baka naman buhay dahil mahal na mahal yung anak niya. Hindi nakakatulong itong albularyo na to. Lalo sila nalalayo sa reality. Pulsuhan nyo, tapos may alcohol ako dito kung gusto nyo. Pero ang mga pulis ni hindi na lumapit para pulsuhan ang katawan ni Angel. Another option na kung padayon nila ng Kaya pagpapatuloy niyo itong procedure o ritual, maghahanap sila ng ibang lugar. or ritual, magkapangita sila lain nga lugar. Kaya kung dili Dahil kapag hindi ito pwede dahil barangay kasi ito. na pwede. Kaya barangay man siya, so makompromise ang health sa public health. Kaya parami ka ron. Oo, pwede yan eh. Pagmula ng sakit yan eh. Trabaho na mag-isa nga ko. So, Tulad nito, naamoy daw. Huwag sabihin sa akin na walang effect ito sa public health natin, di ba? Sa public health na to, di ba? Iyahaman po na, desisyon Sa kanya din yung decision na yan, nagbabase lang din sa kanila. Nagabase man po minila. Wala dyan po ko'y mahimo sir. Wala rin ako magagawa riyan dahil sila ang taga dito. Hindi! Ikaw nga nagsabi na mabubuhay yan eh. Sinunod ka nga ng mga tao eh. Ano ba? Tungkod ana, ilahaman po na. Igo raman po kung gatang. Dapat yung 21 days na sinabi, pag hindi nangyari ng 21 days, gumawa na kayo ng aksyon. Ayon sa mga pulis, may nilalabag ang pamilya ni Joseph sa pananatili ng katawan ng kanyang anak sa kubong ito. May batas tayo na nagsasabing bawal ang ganyang practice. Napoprolong yung kadaber sa isang public place. Hindi nyo kasi naranasan na mamatay. Oo, naiintindihan nga, pero ma'am, ang problema kasi kumapit tayo sa totoo. Tapos iiyak-iyak to albularyo, masakit lang isipin na wala akong magawa. Wala naman talaga. Ito ba yung sinasabi nyo na igalang ang paniniwala? Pag talagang mali na, igagalang pa rin? Tanga! Balandungon ba? Kainis. Wala ko'y mahimo. Pero okay na sa ko eh. At least nakatabang ko. Pero okay lang sa akin daw, at least nakatulong doon. Hindi ka nakatulong, pinalala mo. Baka nag-ano lang yun eh, crepitus lang na tinatawag. Pag nabubulok ng katawan natin, may hangin na yan dito sa subcutaneous tissue natin eh. So pag hinawakan mo yan, diniinan mo, may mga tunog doon na parang pumuputok-putok na. Nakita ko may signs of decomposition na eh. Dito sa mouth area, dito sa mata, nakita ko blurred na yung kanyang cornea. Bloated na yung tiyan. Patay na yun. Pero bago pa magkagulo ang lahat, nagpasya na si Joseph. Naka-desisyon naman ko sir nga lubong na lang akong bata kay murag sakit man po kay Prandongo nga araperminti haya. Wa na may klarong panginabuhi. Para hindi na rin namin maasikaso ng maayos ang aming hanap buhay ang bukid doon. Manggod sa among pangbukid ron dito kay sige lamig. Hindi kasalanan ito ng magulang, kasalanan ito nung albularyo na nagbigay sa kanila ng false hope. Ito kasi ang pinaka masamang na idudulot na mga peking albularyo ha. Tinutukoy ko mga peke. I know, may mga magsasabi na may mga totoong albularyo, pero kung totoo kayong albularyo, hindi dapat kayo masasaktan sa sinasabi ko. 'Di ba? Kasi sometimes yung ginagawa ng mga peking albularyo, nagbibigay ng false hope 'yan. Hindi ko masisi ito. Siyempre may kinapitan sila doon sa sinabi ng albularyo eh. Di ba? Kahit sino naman sa atin, biktima itong mag-asawa. Tudong sa mga anak na nagihaya. Ya buhi man din tan. Maasa na sana mabuhay ang bata pero titiisin na lang. Kinabukasan, sa tulong ng lokal na pamahalaan, muling inilibing si Angel.
Iba man ang opinyon ng pamilya at ng mga otoridad kung buhay pa nga ba si Angel, isang bagay ang hindi maitatanggi. Wala nang mas masakit pa para sa magulang. Actually, linawin din natin yung meaning ng opinion. Kapag opinion kasi, nagsasalita tayo sa isang bagay na either of us, hindi natin alam. Kung pag sinabi natin patay na yung bata, objective yun, totoo yun hindi na opinion yun. Hindi mo pwedeng sabihin para sa akin buhay siya. Patay na nga. Anyway, mga kababayan ko. So, yan ang napag-usapan natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Tulog ng mahimbing. Bye-bye.